Sa nakaraan nating video ay natapos tayo, kung saan ay pinatay ng hindi kilalang kalalakihan ang isang alipin, na nais sanang magbigay ng report sa kanyang master, at dito nga ay inutos din niya sa kanyang mga tauhan na gawin na ang mga dapat nilang gawin. Kasunod nito ay nagpadala nga din sila ng mensahe sa isang ibon, patungo sa isang madilim na lugar dito sa Luniverse, at matapos nga nitong mabasa ang mensahe ay sinabi niyang tama ang ginawa o naging desisyon nila, sabay pisak sa mensaherong ibon. Kung inyong mapapansin sa likuran ng babae, ay ang kuya nila Yunyi o ang tinatawag nilang Big Brother, at isa din sa mga puppeteers. Dito nga ay sinabi din ito, na wala umanong pwedeng maging sagabal o humadlang, sa mga hinanda niyang plano para sa pagbabalik ng hari. Dahil nais nga daw niya, na magimbal at manginig sa takot ang buong universe sa pagbabalik ng hari, at nais din daw niyang gulatin ang lahat kasabay ng malakas niyang pagtawa. Samantala sa Dragon Gate Fortress naman, ay sinabi ni Ji Chao na naumpisahan na nila ang pagtatanong, sa mga slave lords na nahuli ng ating bida sa North America. At ayon nga daw sa mga ito, ay nagtipon-tipon ang mga slave lords, sa iba't ibang panig ng universe matapos nilang malaman, na puro mahihinang nila lang ang naninirahan dito sa Earth, pero voluntaryo nga daw ang pagpunta nila dito sa Earth, at wala silang kinalaman sa mastermind na nasa likod ng lahat. Kaya naman sinabi ni Zhu Jin na nakakatawa umano ang mga pangyayari, dahil inaakala ng mga slave lords na sila ang mga hunters, pero ang hindi nila alam ay mga pain lamang sila, upang palabasin o pabalikin ng universe ang ahas, sabay tingin sa ating bida. Kaya naman tinanong nito kung sino ang tinatawag nilang ahas, sabay sabi na kahit umano timawa si Chaos, ay isa siyang dragon at hindi ahas, pero naisip lang naman ng mga ito na hindi si Chaos ang tinutukoy nila, kundi ang ating bida na nakatanggap ng negative points mula sa kanila. Sunod ay sinabi naman ni Nieting, na ayon umano sa mga experts nila ay tatagal lamang ng 5 araw ang portal, at ang susunod na pagbubukas ng portal ay malamang na aabutin pa ng 40 days, sabay tanong kung hihintayin pa ba nila ang susunod, o magtutungo na sila sa Luniverse ngayon. Kaya naman bahagyang nanahimik at nagdilim ang mukha ng ating bida, sabay tayo at sinabi na hindi na nila kailangan pang maghintay, dahil ang paghihintay nga daw ay lalo lang magdudulot ng karagdagang kaguluhan. Sinabi nga din ng ating bida, na sa loob umano ng 5 araw at pag natapos ang paghahanda, ng mga Imperial Dragon Guards at kanyang Wui Army, ay pangungunahan niya ang mga ito, upang sumugod at minsan pa ay muling lumaban sa Luniverse. Samantala pagsapit nga ng gabi, ay sinabi ng ating bida na dahil sa mga planong na pagkasunduan nila, ay umaayon ang lahat para sa kanilang paghahanda, kung saan ay ginamit nga niya ang Mountain and River Seal, upang paabsorbahin ng mas mataas na antas ng superpower ang mga Wui Army. Habang ang star chart naman ng ating bida, ay ginamit nila upang pag-imbakan ng mas madaming pagkain, at para masiguro na hindi sila mauubusan ng supplies. Habang si Zhang naman, ay kasama niya sila Commander Liu at Li Liang, upang pagplanuhan at pag-aralan ang mga gagawin nilang pag-atake sa Luniverse. Samantala ang mga mag-aaral naman mula sa Refining Arts, ay patuloy pa din sa pagtatrabaho sa pagnanais na makagawa sila ng mas madaming sandata, at kahit pa puro eyebags na sila ay wala pa din silang tigil sa kanilang ginagawa. Habang si Li Sheng naman ay patuloy pa din sa pagtuturo, at sinabi nga niyang ang mga bala umano ng baril, ay maaaring makapagdulot ng pinsala sa mga cultivators, pag ginamitan nila ito ng magic seals para ma-upgrade. Sunod naman sa isang pagawaan ng banner, ay sinabi ng babaeng ito na habang tumatagal umano, ay nagiging weirdo ang mga pinapagawa at pinapalagay ng mga tao sa banners, tulad na lang ng isang ito na pinagawa umano para kay Feng Yeming, at para batiin siya sa pag-abot ng diamond rank sa laro. Sunod ay dumating nga si Xiao Yu, at tinawag niyang tita ang babae, sabay sabi na nais niyang magpagawa ng itim na banner, kaya naman agad na tinanong ng tita kung ano ang sukat nito, at kung ano umano ang mga salitang ilalagay nila. At sinabi nga ni Xiao Yu na nais niya ng 4 na talampakang itim na banner, na mayroong border na pula sa paligid nito, at ang mga katagang ilalagay nga daw ay, "Get rid of poverty and become rich." Kaya naman agad na tinanong ng tita, kung ang dalagitang si Xiao Yu daw ba ay magtutungo sa isang nayon, upang magbigay ng tulong sa mga tao, pero sinabi naman ni Xiao Yu na hindi umano, dahil magtutungo siya sa isang daigdig upang sakupin ito. Samantala makalipas nga ang 5 araw, ay nakahanda na ang lahat maging ang mga sundalo ng ating bida, kung saan ay nagtipon na nga din ang mga ito,
sa isang lugar sa Dragon Gate Fortress habang hawak ni Xiaoyu ang kanilang banner. At dito nga ay tinatanong ni Zuan kung bakit hanggang ngayon daw ay wala pa ang ating bida, pero sinabi naman ni Xiaoyu na mayroon umanong hinihintay ang kanyang kuya. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay biglang nagkaroon ng malakas na energy wave mula sa Dragon Gate Fortress, at kasunod nga nito ay nagliparan ang mga World Tide na espada, na nababalot ng gintong aura o enerhiya. Matapos nito ay naglabasan at pumulupot sa mga World Tide ang mga gintong dragon, kaya naman natulala na lang si Zhang dahil sa kanyang pagkamangha, at hindi nga siya makapaniwala na nakikita niya ngayon ang mga World Tide. Habang nanginginig at tumatayo nga ang mga balahibo sa katawan ni Zhang sa kanyang nakikita, ay bigla namang lumabas ang ating bida mula sa kanyang portal, habang hawak niya ang lampara ni Li Sheng, at dito nga ay tinanong ni Shu kung ano pa ang hinihintay nila, sabay sabi na maghanda na sila upang kunin ang kanilang mga espada. Muli ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay nagbagsakan at bumaon ang mga talim nito sa lupa, kung saan ay agad namang nagtungo si Zhang sa isa sa mga ito, at ginamit nga niya ang kanyang superpower, upang tawagin at kunin ang isa sa mga World Tide. At matapos nga itong mahawakan ni Zhang, ay agad niyang sinubukang iwas-iwas ang bago niyang espada, at matapos nga niya itong masubukan ay pansamantala pa siyang natahimik. Hanggang sa bigla at masaya nga nitong sinabi, na iba pa din talaga sa lahat ng nahawakan niyang sandata ang World Tide, sabay sabi din na ang isang ito ay mas malakas pa sa dating World Tide. Agad nga din niyang pinuri si Li Sheng, at sinabing wala pa din siyang kupas sa paggawa ng artifact, pero sinabi lang naman ni Li Sheng na hindi na sila dapat magtaka pa, dahil isa nga daw siyang Grandmaster sa larangan ng refining, sabay sabi na hindi pangkaraniwang World Tide ang hawak niya, dahil ito umano ang version 2. Pero sinabi naman ni Shu na wag umanong kung ano-ano ang binibigay niyang pangalan sa espada, at huwag niyang gayahin ang mga naririnig niya dito sa Earth. Sabay sabi na mula ngayon ay tatawagin nila itong Heavenly Waves, at wala ngang nagawa si Li Sheng kundi sumang-ayon sa ating bida, na nakuha pang paglaruan ang lampara. Habang si Zhang naman ay napatingin na lang sa kanyang mga kasamahan, na tila nagpapahiwatig at sinasabing ito na ang tamang oras, kaya naman agad na lumapit si Zhang sa ating bida. At dito ay sinabi ni Zhang na mayroong katanungan, na nananatiling palaisipan sa kanya ng mahabang panahon, pero ngayon ay mukhang alam na daw niya ang sagot sa tanong na yon, sabay tanong kung pwede daw ba itong kumpirmahin ng ating bida, at nakiusap na linawin ng kanyang hari ang lahat. Dahilan upang mapatanong naman si Xiaoyu sa kanyang sarili kung ano umano ang nangyayari, dahil sinabi nga daw ng ating bida sa kanya, na nais na niyang ipaalam sa kanila ang kanyang pagkatao, pero bakit daw kaya hindi pa niya ito sinasabi kila Zhang? Habang ang ating bida naman, ay iniisip na hindi sa ayaw niyang sabihin sa kanila ang kanyang pagkatao, pero hindi nga daw nakilala ni Zhang ang corpse dog at star map niya, kaya wala siyang magiging patunay na siya nga ang hari nila, sabay tanong sa kanyang sarili kung nais na naman daw kaya siyang subukin ni Zhang ngayon. Agad nga din sinabi ni Shu na maaari na siyang magsalita at magtanong, at sinabi nga ni Zhang na si Li Sheng ay personal na craftsman ng dating hari, at halos lahat nga daw ng artifact sa palasyo ng hari, ay nakatatak ang pangalan ni Li Sheng. Bukod dun ay alam nga daw ni Zhang, na si Li Sheng ay gumagawa lamang ng mga artifacts para sa hari, at maging si Luo at founder nga daw ng Sword Pavilion noon, ay kailangan pang magpaalam sa hari kung may nais silang ipagawa, kaya naman sinabi ni Li Sheng na madaming alam si Zhang tungkol sa kanya at sa hari. Sunod ay sinabi nga nito, na matapos niyang makita ang pakikitungo ni Li Sheng sa ating bida, ay isang posibilidad lamang ang kanyang naiisip, kaya naman nangiti na lang din ang ating bida. At ilang sandali pa ay tinanong ni Shu, kung kailan pa umano nagsimulang magduda si Zhang, o kailan pa niya iniisip na ang ating bida ang hari, at sinabi nga nito na nagsimula umano ang lahat, matapos niyang talunin ang Blackwing Army kahit mababa pa ang cultivation niya noon. At matapos nga daw siyang makabalik sa Stage 1, ay alam na niya sa kanyang sarili na si Shu ang kanilang hari, dahil maging ang Echo of Force nga daw na kanilang narinig noon, ay nagpaalala sa kanya sa nakakatuwang kwento ni Gui Shu patungkol sa kanilang hari. At ang kwentong yun nga daw, ay nung mga panahong buhat ng dating hari, ang sanggol na si Lei Ju na masyado ang pagyak, matapos siyang kantahan ng Twinkle Twinkle Little Star ng kanilang hari. At ang pangyayari yun nga daw, ay siya ding unang beses nilang nakita ang mabait at mapagmahal na ugali ng kanilang hari, at dahil nga din daw dito ay naunawaan niya, kung bakit madaming tagasunod ang kanilang hari, na handang lumaban at mag-alay ng buhay para sa kanya.
Maging ang pagtrato at tawag mo sa akin, ay nagbago na din noon wika naman ng ating bida, sabay sabi na mukhang hindi na daw niya kailangan ang sagot ng ating bida, dahil alam na nila sa kanilang sarili ang kasagutan. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na dati nang sinabi ni Zhang sa kanya, na ang mga Dragon Guards ay muli lamang lalabas at magbabalik ng dahil sa isang tao, at ito na nga daw ang oras para muli silang magbalik. Sinabi nga din ni Shu na ilang araw na umano niya itong pinag-iisipan, at ang pangalang Wu Wei Army nga daw ay masakit sa tenga o pangit pakinggan. Sunod ay lumipad ang ating bida, at dito nga ay sinabi niyang magmula sa araw na ito, ay tatawagin na silang lahat bilang Dragon Guards, kaya naman halo-halo ang emosyong naramdaman ng mga kasamahan ni Zhang. Hanggang sa tuluyan na nga din silang maiyak, habang sinasabi na sa wakas umano, ay dumating na ang oras na kanilang pinakahihintay. Kasabay nga nito, ay naalala nila ang kanilang mga naging paghihirap sa loob ng mahabang panahon, kung saan ay nagbalik din ang sakit na kanilang nararamdaman, sa tuwing mayroong nagpapakamatay sa kanilang mga kasamahan, dahil sa hindi na kinaya ang kanilang sitwasyon. Umagos nga ang mga luha mula sa mata ni Zhang, habang sinasabi na ngayon ay matatapos na ang kalungkutan na pinapasa nila ng mahabang panahon, pero ang lahat nga daw ng paghihirap nila ay nagbunga na ngayon. Agad nga ding lumuhad si Zhang sa ating bida, kasabay ng pagsigaw at pagbati niya sa pagbabalik ng kanilang hari, at sunod-sunod nga ding nagluhudan ang mga Dragon Guards ng ating bida, at sabay-sabay sinigaw ng mga ito, ang kanilang pagbati sa pagbabalik ng kanilang hari. Samantala nasaksihan naman nila ni Yeting ang lahat ng mga kaganapan, at dito nga ay sinabi ni Negrito na ngayon umano, ay nasa ilalim na ng pamumuno ng ating bida ang mga tapat at malalakas na sundalo, habang si Zua naman ay sinabi na yan ang ating bida, at ang 9th Dragnet ng Dragnet and Snares. Dito nga ay sinabi din ni Zhu Jin, na wala umanong mag-aakala na ang Dragnet and Snares na isang exclusive organization, ay tatanggap ng ilang libong private army mula sa ibang daigdig. Habang si Nieting naman, ay sinabi na kung hindi lang tapat na tagasunod ng ating bida ang mga Dragon Guards, ay siguradong haharapin at pipigilan niyang makarating ng Earth ang mga ito, kahit pa magbuwis siya ng buhay sa pakikipaglaban sa kanila. Habang si Xiao Yu naman, ay iniisip na kahit umano hindi maupo sa kanyang trono ang ating bida sa buhay niyang ito, ay karapat-dapat pa din ang katapatan at pagtanggap na pinapakita nila sa kanya. Sunod ay tinaas nga ng ating bida ang kanyang kamay, kasabay ng pag-utos niya sa mga ito na tumayo, at kuhanin ang kanilang sandata upang samahan ang ating bida sa frontlines o pakikipaglaban. Agad ngang dinampot ng mga ito ang kanilang mga bagong espada, at sunod ay sinugat ni Zhang ang kanyang palad gamit ang Heavenly Wave, upang tuluyang maselyuhan at maging ganap ang koneksyon nila sa kanilang sandata. Agad nga ding tinaas ng mga ito ang kanilang espada, kasabay ng paggamit nila sa Heavenly Wave First Style Technique, kung saan ay agad na nagtungo sa kalangitan, ang mga talim o piraso ng kanilang espada. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, matapos masaksihan at maramdaman ng ating bida ang enerhiyang nagmumula sa Heavenly Tides, ay naisip nito na hindi umano nagbibiro si Zhang, nung sabihin niyang maging maestro level ay kayang patayin ng sandatang ito, dahil masyado umano talagang malakas ang teknik nilang ito. Samantala habang pinapanood naman nila Zhu Jin ang ginagawa ng mga sundalo ng ating bida, ay tinanong ni Nieting kung makakagawa din daw kaya ng ganitong sandata ang Dragnet and Snares. Sinabi naman ni Zhu Jin na makakagawa daw sila ng replika, pero hindi nila magagaya ang mga Heavenly Tides, dahil maging ang mga materials na kailangan sa paggawa nito, ay nasa ating bida o pagmamay-ari daw niya. Isa pa ay wala namang dahilan upang gumawa tayo ng ganyang sandata wika pa nga ni Zhu Jin, dahil unang-una nga daw sa lahat ay magkaiba sila ng cultivation technique, at pangalawa ay wala silang madaming A-rank cultivator upang gumamit ng ganong sandata. Tama ka kaya hindi na dapat natin isipin yun wika naman ni Nieting, at ang mahalaga nga daw ngayon ay natutunan nila ang paglalagay ng seal sa mga artifacts. Dahil ayon nga daw kay Li Sheng ay maaaring maging makapangyarihan, maging ang mga basurang spiritual tools nila basta malagyan ito ng seal, at ang seal nga daw na ito ay mayroon ng permanenteng pattern. At dahil nga daw sa tinuro sa kanila ni Li Sheng, ay malamang sa magamit na din nila ang mga pangkaraniwang sandata, sa magiging laban nila sa mga cultivators sa hinaharap, at dahil dito ay masisiguro na umano nila, na magkakaroon ng magandang kinabukasan ang daigdig o Earth. Sunod ay sinabi nga ni Nieting na matapos umanong umalis sila siya ngayong araw,
ay kailangan nilang magsagawa ng conference patungkol sa problema nila sa mga taga-Luniverse, upang magkaroon ng samahan o alyansahan laban sa mga magdadala ng panganib sa Earth. Tama, kailangan natin ng pangmatagalan na solusyon, wika naman ni Zujin, at sa ganung paraan nga daw, ay wala silang kailangan pang alalahanin, at mapupuntahan nila ang ating bida sa Luniverse, sa susunod na magbukas ang portals. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay unti-unti nang naglaho ang malakas na energy wave kasabay ng pag-aliwalas ng kalangitan, at dito nga ay agad ding lumuhod sila Zhang, at sinabi na tapos na umano ang ritual para sa kanilang espada, sabay tanong kung ano ang utos ng kanilang hari. Sinabi naman ni Shu na hindi umano sa pagmamalabis, pero ang paglalakbay nga daw nilang ito ngayon patungo sa Luniverse, ay tiyak na puno ng panganib, kaya kung mayroong nais magpaiwan ay maaari na umanong magtungo sa kanyang harapan ngayon. Pero sabay-sabay namang sinisigaw ng mga ito, na handa umano silang sumama sa ating bida, at handa din silang harapin ng anumang panganib, kaya naman sinabi ni Shu na mainam naman kung ganon, sabay sabi na ngayon din ay aalis na sila. Agad na ding sinabi ni Shu, na sino man umano ang makasurvive o manatiling buhay matapos ang kanilang laban, ay kailangang bumalik ng Earth upang makasama ng ating bida sa inuman. Agad na din nilang binuksan ang malaking gate ng Dragon Fortress, at matapos nito ay sabay-sabay na lumipad ang grupo nila Zhang patungo sa portal, kung saan habang patuloy nga sila sa pagpasok sa portal, ay mabilis namang tumatakbo sila Heitan patungo din sa portal. Samantala agad namang nagtungo si Zuan at Negrito sa likod ng ating bida, dahil sa kasama nga niya ang mga ito na magtutungo ng Luniverse, kaya naman naiyak si Yishao sa inggit, habang tinatanong kung hindi daw ba siya pwedeng isama ng ating bida, pero taban-taban nga ni Nolan K ang kanyang damit. Samantala naisip naman ni Zhao, na ang senaryo umanong ito ay katulad nung maulang gabi sa South Africa, at ang pagkakaiba nga lang daw, ay hindi na mag-isa ang ating bida ngayon. Kaya naman bago pa makaalis sila Shu, ay sinabi niyang mayroon siyang kailangang sabihin, dahil baka hindi na daw siya magkaroon ng pagkakataon pa, upang sabihin ito sa ating bida. At tinawag nga niyang Great Sage ang ating bida, at sinabing sa paglalakbay niyang ito, ay hindi na siya pinatapos magsalita ng ating bida, at sinabi na itahimik na lang niya ang malas niyang bunganga, kaya naman nakatanggap pa ng negative point sa kanya si Shu, matapos niya itong i-mock you. Agad namang lumapit si Xiaoyu sa kanya, para sabihin na mas madaming tao na ang maghahintay ngayon, para sa kanilang pagbabalik dito sa Earth. At sinabi nga ng ating bida na tama siya, dahil siguradong maghahintay nga daw sa kanila ang mga kasamahan nila, gayon na din ang mga tinuturing nilang pamilya, at mga kaibigan mula sa iba't ibang panig ng daigdig, gayon na din ang nakita nilang gintong buhok, kaya naman sinabi ni Xiaoyu na teka sandali lang. Teka sandali lang, wika nga ni Xiaoyu, dahil napansin nila na mayroong paparating, at ito nga ay walang iba kundi si Carol, na reincarnation ng asawa ng dating hari, at kasalukuyang umiibig sa ating bida. Agad na ding lumapit si Carol kay Shu, at sinabi nito na buti na lang daw at naabutan niya ang ating bida, dahil kahit saan nga daw magtutungo si Shu ay sasama siya, pero tinanong naman ni Xiaoyu, kung bakit umano may papansin sa kanilang eksena. Pero hindi daw ba at sinabi ni Xiaoyu sa kanya, na mas gusto niya ang dating ugali ni Carol, na gumagawa ng paraan upang makasama ang ating bida, at mas maging prangka sa kanyang nararamdaman, kasabay ng pagpapadala ng flying kiss kay Xiaoyu, na biglang na-shock at kinilabutan, kaya naman tumayo ang kanyang antena. Agad na ding nagtungo si Carol sa kanya, at dito ay naisip ng ating bida na pakiramdam umano niya, ay maganda ang relasyon o pagkakaibigan ng dalawa. Pero bigla nga ding sumingit sa eksena si Zuan, na tinatanong kung sino umano ang unang ililigtas ni Shu, pag si Carol at Xiaoyu ay natrap sa nasusunog na bahay, dahilan upang manigas at tamaan ng emotional damage ang ating bida, sa kalokohang banat ni Zuan sa kanya. At habang patuloy nga sa pagtawa si Zuan, ay napapatanong na ang iba kung saan umano nang galing ang nagpapakamatay na tulad niya, at kung mayroon na nga daw kaya talagang mamamatay, bago pa sila makaalis at makarating ng Luniverse. At dahil naman sa tingin ng dalawa sa ating bida, ay napapatanong na lang siya sa kanyang sarili, kung ito daw ba ang tinatawag nilang death trap question. Muli ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay hindi na napigil ni Shu ang galit niya kay Zuan, na kanyang minura at sinuntok sa muka, habang sinasabi na ang kailangan lang niyang gawin, ay patayin ang apoy upang maligtas ang dalawa.
Agad na din niyang tinadyakan sa tagiliran si Zuan, habang sinasabi na nais talaga niyang makatikim sa ating bida, pero matapos nga daw ng gagawin ni Shu sa kanya ngayon, ay tiyak na hinding-hindi na siya uulit. Kaya naman nagbigay ng negative point sa kanya si Zuan, na masyado ang paghingi ng tawad sa ating bida, habang sinasabi na mali umano siya, pero bigla ngang nagkaroon ng pagbabago sa portal, kaya naman agad na napatigil ang dalawa. Samantala sa kabilang panig naman ng portal sa Luniverse, ay masyado ang tuwa ng mga slave lords na ito, dahil mayroon na daw silang sapat na bilang, at makakapunta na nga daw sila sa ancestral land ngayon. Agad na ding sinabi ng mga ito, na makikita na umano nila ang Dreamland, na dati ay nababasa at naririnig lang nila mula sa mga tula ng dating hari, at makakarating na nga daw sila sa lugar, kung saan ay madaming resource at bumabaha ng alak. Pero bigla ngang nagkaroon ng fluctuation ng superpower sa portal, kaya naman agad silang napatingin dito, at ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay nakita nila ang mga silawit mula sa portal, at binti pa nga lang ng ating bida ang lumalabas, ay agad na silang nakaramdam ng matinding pressure at takot, at matapos nga silang tuluyang makalabas mula sa portal, ay sinabi ng ating bida na matagal-tagal na din mula nang huli niyang makita, ang mga tao mula sa Luniverse.